Now, let's go to the Word of God. Nung Sunday, tayo po ay nakihook sa gawain ng Panginoon sa Hong Kong. At narinig po natin, yun pong instruction ng Panginoon sa atin as a church in 611 for the whole year. And God had given us a message about the Effortless 2024. Nagturo po si Pastor Joshua at alam ko po na tinanggap po natin. Pero ngayong araw po na ito ay uulitin ho lamang natin dahil ilo-localize po natin. Alam niyo kung bakit? Yung atin po kasing gawain dito, every Sunday, yung itinuturo po natin dito, itinuturo din po nila sa mga local church natin. At yun pong ibang mga daughter churches po natin, most of them, they are using dialects. At alam ho ninyo, kinakailangan hong i-digest din po natin sa Tugigaraw kung ano po yung ipapasa nila sa mga daughter churches natin. So ngayong araw po nito, i-localize po natin yung English and Chinese na natanggap po natin last week. So, are we all ready to receive the word? Okay. So, Psalm 46 verse 1 to 11. Sabi po dito, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Verse 2, therefore we will not fear, though the earth give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Verse 3, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Verse 4, there is a river, can we read this part? There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Verse 6, nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Come and see the works of the Lord, the desolations he has brought on the earth. Verse 9, he makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Be still. Can we read it again? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted on the earth. Okay? Tama? Okay. Shall we all bow for a moment and let's pray. Lord, may you bless your word today. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Ang dalangin namin, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. And may you give us, Lord God, even your spirit, that as we listen to your word today, O God, may we receive your very rema. At ang rema na ito, Panginoon, na tatanggapin namin, Lord, will feed our spirit. And that, Lord God, you will give power even to our minds so that we can receive your word, O God. Lord, I pray that may your spirit move and begin to meet all the needs of your people, O God, as we listen to your word today. We entrust to you, O God, ito pong gawain na ito hanggang matapos. Samahan mo po kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Effortless 2024. May mga nakausap po ako, Pastor, ano ibig sabihin ng Effortless 2024? Yung iba, ibig bang sabihin hindi na tayo magtatrabaho? Pero ito pong mga talata na nabasa po natin sa Psalm 46 ay isinulat nung panahon ng Israel ay nasa gitna ng giyera dahil ang lahat ng mga nakapalibot na bansa sa kanya gusto siyang sirain. And David was the king of Israel noong pong panahon na yan. At si David dumating po sa punto ng kanyang buhay na lahat
ng mga nakapalibot sa kanya ay naging kalaban niya, maging ang kanyang biyenan ay naging kalaban po niya. Amen? Yung tatay ng asawa niya naging kalaban niya. Alam nyo, yan yata ang pinakamahirap sa buhay po ng tao. DJ kalaban mo, ti katugangam. Ang hirap matulog, ang hirap kumain kapag ang biyanan mo galit sa'yo. Di ba ba? Hindi mo alam, baka pati yung pagkain mo may lason na pala. At marami pong mga tumatalikod kay David noong araw. At ang kalaban po ng Israel ay hindi po mga basta-basta. Napakalait na bansa ng Israel, ng Jerusalem. Pagkatapos ang kanya pong mga kalaban ay well-trained when it comes to war. At si David that time, hindi po niya malaman kung ano ang kanyang gagawin, paano niya pagtanggol ang Israel. Naganap po ang lahat ng istorya na ito sa Israel kung saan sila ho ay nasa disyerto. Can I hear amen? Nasa disyerto po sapagkat nasa Arab area ang Israel. Hindi malaman ni David kung ano ang kanyang gagawin. Sa dami ng problema, hindi lamang problemang pamilya, hindi lamang problema sa kanyang bansa, maging ang problema sa iba-ibang mga bansa na kumakalaban sa kanya, ang laking problema. Dumating na po ba tayo sa punto ng buhay natin na yung ikaw, sa circle ng family mo, galit sa'yo? Tapos yung kapitbahay mo, galit pa sa'yo? Pati si kapitan, galit sa'yo? Na wala kang matatakbuhan? Tanungin mo nga yung katabi mo, naranasan mo na ba yan? At pinakamasakit sa lahat, pati kaibigan mo, galit sa'yo. Wala kang maaasahan. At nung panahon po na yan, hindi lamang si David ang kanyang personal, ang kanyang iniisip po niya ang kapakanan ng buong bansa. At ang pinakamasakit sa lahat, mismo mga taga-Israel, ipinagkakanulo po siya. Kaya nga po nagwika, si Haring David in verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Nung siya ay nasa gitna ng napakadiding trouble, na wala na po siyang malalapitan, wala po siyang makakapitan, kanya pong sinabi, it is only God, siya lamang ang kanyang refuge. Pwede ba natin ipakita yung verse 1? Siya lang yung refuge, siya lamang yung kanyang strength. The ever-present help in trouble. At alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, maging sa mga panahon po na ito, lalong-lalo na sa napakaraming nagaganap ngayon sa palibot po natin, nabanggit po ni Pastor Joshua last week, yun po ang mga malalaking mga problema na nagaganap hanggang ngayon. Whether we like it or not, we are affected. Ang giyera na nagaganap sa iba-ibang mga bansa, kahit po hindi tayo ganon hindi ho tayo nakasama, but the effect of war, kasama po tayo. Meron pong krisis na nagaganap dahil po sa mga giyera na nangyayari sa iba-ibang mga bansa. Hindi pa po natatapos ang COVID. Marami pa rin pong mga balita ngayon na tumataas ang mga numbers ng mga taong tinamaan ng COVID. Idagdag mo pa ang problemang ekonomiya. Idagdag pa po natin
ang problemang pang-personal po natin. Troubles everywhere. Pero isang bagay ho, napakaganda na makita po natin dito. Nung panahon ni David na wala po siyang makakapitan, hinang-hina na po siya, hindi lamang kanyang kalooban, maging ang kanyang pisikal na katawan. Kanya pong nabanggit, it is only in the Lord he found strength. It is only in God na siya po ay nakatakbo ng kalakasan, hindi lamang kalakasan, kundi ang kanya pong declaration, the ever-present help in trouble. Sa gitna ng mga problema na pinagdadaanan po ni David, ang sabi niya, ang Panginoon niya ay lagi po niyang kasama. Can I hear amen? Nung panahon na si David ay kumakaharap po ng napakalaking problema, alam po niya kanyang ginagawa, ang lumapit sa Panginoon. Sapagkat naintindihan po ni David, mula pagkabata, nung siya po ay nagpapastol ng mga alagang hayop ng kanyang ama, kapag ka po may mga umaatake sa kanyang mga alaga, ang sabi po ng banal na kasulatan, pinapatay ni David the lions and the bear na lalapa at sisira sa kanya pong mga alaga. Na master po ni David sa kanya pong buhay hanggang sa siya'y kung paano po niya pinatay yun pong warrior ng Philistine. Hanggang sa siya po ay na-promote, hanggang po sa siya ay tumanda, ang Panginoon kailanman hindi po siya pinabayaan. Can I hear amen? No wonder na gano'n na lamang ang pagkakabanggit po niya sa verse 1. Our God, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Alam na alam ni David na kahit nung panahon na nakikipaglaban po siya sa lions and the bear, nung hinarap niya po si Goliath, alam niyang hindi po niya kaya. But God is faithful. Sabi po ng Bible, He is our refuge and strength. Sabi mo nga sa katabi mo, God is your refuge and strength. At ang sabi po ng Bible, an ever-present help in trouble. Kaya nga po doon sa point number 1, unafraid in the refuge. Kapag tayo po alam natin kung sino ang Panginoon sa buhay po natin, wala ho tayong katatakutan. Binalikan ko po ang life ni David. I was asking, sabi ko, Lord, bakit gano'n na naging declaration ni David sa 46 ng Psalm? Biglang pinaalala sa akin ng Panginoon, kaya pala niya isinulat sa Psalm 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I have everything. Hindi lamang mga material na bagay, kundi kaya po pala niya sinasabing, kahit sa bingit ng alanganin at sa bingit po ng kamatayan, David knows that is God of Israel is his refuge and strength. Siya ang kanyang pagtanggulan at siya ang kanyang kalakasan. Kapatid kaibigan, sa umaga pong ito, nais ko pong maunawaan din ng bawat sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang kinakaharap na problema. Can I hear amen? Magkakaiba po tayo ng edad. Pero alam niyo po, sa bawat edad na meron po tayo ngayon, magkakaiba man po tayo ng mukha ng problema, kabigat ng problema. But remember, God is always there. Alam niya
na tayo ho ay may pangangailangan. Alam niya na kailangan natin ng kalakasan. Alam niya kung kailan po tayo dapat tulungan. Nung bata ho tayo, simple lang problema natin. Alala ko yung mga elementary. Yung bunso ko, isa lang ang problema niyan. Yung Monday. At pag pumasok po sa school yan, paghatid ko, ang problema po niyang napakalaki. Ano na naman kaya ang gagawin namin sa math? Sabi ko sa kanya, anak, pareho lang tayo ng problema nung araw. Pero ang math ko nung araw ay yun pong isinulat sa papel. Pero alam nyo, ang math ng mga may edad na at may mga asawa na, magkano pa natitira? Aabot pa ba? O hindi na? Lalong-lalo na daw po, sabi ni Pia, kapag tayo po ay nasa pecha de peligro, sana all ang problema ay Monday tsaka math. Mga nanay, di po ba? Parang guguho na ang kapag wala na home budget, ang hirap na po. Pero meron pang mas malalaking problemang dumarating. Narinig ho natin ang balita tungkol sa lindol sa Japan. Narinig ho natin ang napakaraming mga balita. Nakakalungkot. Ngayon, meron pong nagbabantang malaking problema sa atin dahil po sa kawalan ng ulan sa darating na buwan. Nagbabanta ang kawalan ng kuryente. Paano kaya matulog? But anyway, my friends, kahit saan ho tayo pumunta, lagi pong may problema. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kahit saan ka pumunta, may problema. Kahit sinong kausapin mo, lahat, meron pong pangangailangan. But remember, meron pong mas mabigat tayong kinakaharap. The signs of the end times. There will be wars. There will be earthquake. There will be famine. At ang lahat po ng ito, even disasters that are coming, we cannot control it. Pero isang bagay lamang ho ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin ngayon. We have God, our refuge, that every time that we are in need of help, siya lamang ang pwede po nating malalapitan. At kapag nandun na po tayo sa presence ng Panginoon, kapag nandun na po tayo doon sa refuge na sinasabi po ng Psalm 46, especially of verse 1, alam na po natin, we are untouchable. We are all safe. And we are all, because we are all in the presence of God. Can I hear amen? Sa labas ng presence ng Panginoon, there is always danger. Kaya po sinabi ng Psalms 91, he that dwells in the presence of the Lord, nandun ho ang kanyang safety. Ano sabi po ng Psalms 91? Thousands will fall at your right side, at your side. 10,000 at your right side, but it will not draw near your tent. Why? Because God is our refuge, God is our strength, and God is our ever-present help in trouble. Can I hear amen? Kaya wala na pong gaganda na tayo ay nandun sa refuge po natin, because once we are in the refuge kung saan inoffer ng Diyos sa atin, wala na ho tayong dapat katatakutan. Can I hear amen?
Alam mo si David, ito po ang kanya naging karanasan. Because of God, ang dami po niyang mga naipagtagumpay na laban. Dahil sa Panginoon, ang dami po niyang mga naipagtagumpay sa buhay. So do not be afraid, because God is our refuge. Can I hear amen? And the Lord God Almighty is our fortress. Kaya nga po, ang sabi po doon sa verse 2, can we read verse 2? Therefore we will not fear, though the earth gives way. Kahit pa siguro, ang lupa ay mabiyak at mabitak. Naalala ko po yung isang pastor na narinig ko, kahit magbanggaan ng mga planeta. Sabi ko, ang hirap naman yan. But because we have our God, our refuge, the ever-present help in times of need, we are all safe. And we are all safe in the presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Tayo po kasi nung araw, para bang may magagawa tayo sa problema. Alam mo, dumating din po sa season ng buhay ko na every time na meron po kami problema sa family, parang ang feeling ko, ako yung solusyon. Naranasan niyo na po ba yan? Lalong-lalo na kapag market people ka. Kung ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung kumikita, para bang ang feeling mo, ikaw yung sikat. Ikaw yung tagapagligtas. Marami hong mga ganyan, ano? Akala po natin, ang feeling po natin, tayo yung fortress ng iba. Nagkasakit, yung member ng family, nagpadala ka ng pera. Alam mo, mabubuhay na siya. Pero pinadala mo na lahat. Pati loan mo, pinadala mo. Yung nagkasakit, hindi gumaling, namatay. Kapatid, kaibigan, alam niyo po ba na masakit para sa part natin yon? At yun ang dahilan kung bakit marami pong mga tao wala pong kapayapaan sa buhay. Pero gusto ko pong ipaunawa sa atin yung sinasabi ng Effortless 2024. Are we all ready? Ilagay po natin sa puso at isip natin, mga kapatid, we are not the savior of our family. Can I hear amen? We are not the savior of this world. You are not the savior of your friend. Hindi po ako ang savior ni Simo Claire. Dahil kahit ibulsa ko si Claire, para kasama ko po siya araw-araw, kapag wala po ang Panginoon sa kanya, wala po ako magagawa. Can I hear amen? Alam nyo, family is a blessing. Do you believe this? But oftentimes, dahil din po sa family, madalas tayo ho ay nai-stress, nape-pressure, because we are doing our best to provide. Na nakalimutan ho natin, merong Diyos na provider. Naintindihan po ba natin? Marami po mga estudyante ngayon, sa totoo lang, ngayon pa lang hirap na po sila dahil nakatanim na sa isipan nila, pagka-graduate po nila, kinakailangang maghanap buhay dahil sila ang tagapagligtas ng kanilang pamilya. Gusto ko sabihin sa iyo, kasinungalingan yan. Dahil kung wala ang Diyos, kahit gaano pa kalaki, kataas ang pinag-aralan ho natin, wala tayong magagawa para sa pamilya natin. Can I hear amen? And the best way to do is to bring your family in the refuge. Sino yon? Ang Panginoon.
ang dalhin ang mga mahal sa buhay doon sa tanggulan. Bakit? Sapagat alam mo, kapag ang Panginoon ang nag-alaga, ang nagbigay ng proteksyon sa family po natin, wala tayong iisipin. Amen? Lalong-lalo na tayo mga Pilipino, masyado ho tayo makapamilya. When I was in Hong Kong, ang dami ko pang mga nakakausap na mga kapatiran. Kulang na kulang ang sweldo po nila sa Hong Kong. To the point na naglolon, pati ang kanilang passport ay nilolon. Para lamang matustusan ang kanila pong family. At ang nakakalungkot mga kapatid, sila halos wala nang maiwan sa kanila. Sabi ko sa kanila, alam mo, ang suporta sa family maganda. Tama yan. Pero yung aakuin mo, yung trabaho ng Diyos sa kanila, mali. Can I hear amen? Can I hear amen? Ang aakuin mo, maging ang trabaho ng Diyos, ito po ay nagdadala ng mabigat na problema sa atin. Sipin nyo nga ho mabuti. Kaya mo bang gawin yung trabaho ng Diyos? At dumating po sa season ng life ko, pati hindi ko kaano-ano, lagi kong iniisip, kumusta kaya siya? Parang si Miriam, pagpapasok po sa trabaho yan dati nung nakamotor, hindi po ako mapakali. Kaya pag may nababangga na nakamotor sa kalsada, lagi akong tatawag sa kanya, Yam, nasaan ka? Isipin mo yan, yung stress. Pero iba po pala yung, Lord, bahala ka na sa mga taong ito. Ikaw ang kanilang tanggulan, ikaw yung kanilang refuge. At alam mo, gagawin ko, matutulog na lang ako. Can I hear amen? Can I hear amen? Young people, I want you to enjoy your life. I want you to enjoy serving the Lord. Dahil sa katotohanan, meron pong provider that will provide the needs of our families. Mga nanay, madalas tayo po mga nanay at mga tatay, problema po tayo, ano ang kinabukasan ng mga anak natin? Yung protection nila paano? Hindi nyo po ako maunahan pagdating dyan. Yung feeling po na hindi ako makatulog kapag hindi po kompleto ang attendance ng mga kasambahay ko. Purihin ng Diyos, nag-mature po ako dyan. Kapag late lang dumarating si Dave, ilock mo na lang yung gate, yung susi, ilagay mo sa ganito. Dahil, I learned my lesson, kung mag-aabang ako at mag-aabang, kung kailan darating ang mga kasambahay ko, ako mapupuyat, ako ma-high blood. Alam mo lang dapat kong gawin? You bring everyone in the presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Yan o sinasabi ng Bible. Unafraid in the refuge. Meron pong refuge, meron pong tagapagligtas. And we know that that is God. He is the ever-present help in times of need. Hindi po tayo yon. Huwag mong kunin yung role ng Panginoon. Are you with me? That's why meron po tayong tinatawag na effortless 2024. Mag-mature na po tayo. Number 2 in this topic, sa verse 4 hanggang po sa verse 7, pwede ba natin basahin sandali yung verse 4? Can we read it aloud? There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High
dwells. Can we read it again? There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Sa ibang translation na kanyang kinamit, there is a river whose streams make glad the city of Jerusalem. At ang sabi po niya, the holy place where the Most High dwells. Napakahalaga po na maunawaan natin, ang Jerusalem ay nasa disyerto. At napakahalaga po sa kanila ng tubig para po sa inumin ng kanilang mga alagang hayop, inumin ng tao, maging ng pagdilig ng kanila pong mga pananim. Pero kakaiba yung sinasabi po ng verse 4 ng chapter 46. Sabi po niya, there is a river whose streams make glad the city of God. Yung river na nagbibigay ng saya at tuwa sa city ng Jerusalem. Nakakita na po ba tayo ng isang lupain na yung bang walang ulan, walang dumadaloy na tubig, very dry. Nagkabitak-bitak yung pong mga lupa. At alam mo ninyo, it's not a sign of a fertile ground. Pero yung pangako po na sinasabi ng Psalm 64 verse 4, there is a river whose streams make glad the city of God. At alam niyo po, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na niligtas ng Panginoon, dinala po tayo sa isang circle of a believer as if we are in a city na sinasabi po ng Panginoon, in that city, meron pong kagalakan. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Basahin niyo po yung mga mukha nila. Masaya po ba sila? Sometimes we do laugh. Yes. But the joy inside ay iba po yon. At yung mga taga-Jerusalem nung araw, inaaway sila ng kanilang mga kapitbahay, ng kanila pong neighboring countries. Ginegyera sila. Hindi po sila makalabas para po mag-purchase ng kanila pong pangangailangan. Pero alam niyo nakakatuwa? Within the city, there is a river flowing. Tingnan niyo itong picture po nito. Within Jerusalem, ang Diyos ang naglagay ng living streams of water na yung mga mayayaman nilang kapitbansa, wala silang pagkain. Puno ng kalungkutan. Ang daming malnourished. Araw-araw naghahanap ng pagkain ang maraming mga pamilya sa palibot ng Jerusalem. Pero alam mo sa Jerusalem, ang sarap ng kain nila, ng kanila pong mga produce. Why? There is a river whose streams make glad the city of God. Nakita po ba natin itong picture po na ito? Na yung mga nang-aaway sila, lahat sila gutom, pero ikaw busog na busog ka. Lahat sila nalulungkot, pero ikaw, pinapasaya ka ng Panginoon. The holy place where the Most High dwells. Pwede mo ba natin basahin yung second sentence? The holy place where the Most High dwells. Yun ho yung presence ng Panginoon.
Ang pinakamasarap na pwedeng gawin ng tao para po maintindihan natin ang effortless life, stay in the presence of God. Gusto po ba natin na tayo ay maging masaya and safe? You stay in the presence of God. May kaibigan po ba tayong punong-puno ng problema at kalungkutan? Ilang taon mo nang kinakaunselan? Ilang taon mo nang pinagpe-pray? May nangyayari bang pagbabago sa buhay niya? Uubusin niya lamang ang lakas mo. Uubusin niya lamang ang iyong panahon. And so the best way to do it, my brothers and sisters, bring your friends in the presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Meron ka bang kapitbahay na sakit sa ulo mo? Yung araw-araw, sinisira niya ang buhay mo. Bukod sa marites na, yung kanyang aso tumatay pa sa gate mo. Yung lahat ng mga paninirang buhay mo, na araw-araw mo na siyang pinagpe-pray, araw-araw mo siyang kinakausap, pero araw-araw din, wala kang nakikitang mabuti sa kanya. The best way to do it, bring him or bring her in the presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? O nilakay mo, inaldaw-aldaw. Wala siyang ginawa kundi pataubin ang gin. Para bang gusto niyang ibagsak ang San Miguel Corporation. Minahal mo na siya, sinabihan mo na siya. Meron bang nagbago? Wala ho tayong kayang gawin. The only way is to bring them in the presence of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Yung mga anak ho natin, alam niyo, yung mga bata ngayon, iba ang kanilang mga pag-uugali. Hindi ho natin kayang baguhin ang mga yan. Karanasan na ho namin yan. Ang kukulit, ang gugulo. Now I learned my lesson. Kahit gaano kakulit ang bata, bring them in the refuge, in the presence of God. Can I hear amen? Minsan magulo po sila sa loob ng church. Pero kinausap ko na po ang mga workers sa church. Pag may magulong bata sa loob ng church, huwag ninyong sasawayin. Bayan nyo lang isuda. May maistorbo, mas makakaintindi na yung mga maistorbo. Ang mahalaga, dinala mo sa presence ng Diyos ang mga anak. Alam niyo kung bakit? This is the only way na ang atin pong mga anak maranasan po nila yung refuge ng atin pong Panginoon. Can I hear amen? Ikaw ba may problema? Ikaw ba merong kinakaharap na matinding problema? Learn to come in the presence of God. Unshaken in the presence of God. At alam niyo mga kapatid, there is a stream, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. May problemang mag-asawa ba? Kadalasan ginagawa po ng maraming mananampalataya, pag may problema ang mag-asawa, ayaw na nilang pumunta sa church. Pero alam nyo, lalo nyong nilalagay sa kapahamakan ang buhay mag-asawa.
In the presence of God, there is a river whose streams make glad the city of God. And the holy place where the Most High dwells. Huwag na ho nating pahirapan pa ang sarili natin. Can I hear amen? We've been fighting our battles for how many years? Naakala natin, kaya nating ayusin. Nakala natin sa pag-overtime, sa pag-overwork, kaya nating tapusin lahat. Nangyari ba? 611 people, the year 2024 is an effortless year. Hindi ibig sabihin na huwag kang gagawa. Meron kang gagawin. You come to the presence of God. Can I hear amen? Sa spiritual side, there is a river whose streams make glad the city of God. There is a Holy Spirit that will flow and that will make you glad in the presence of God. Can I hear amen? There will be the presence ng Panginoon, yung kanya pong spirit na sinasabi po ng Bible, yun ang magbibigay ng lakas sa atin, siya yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin, at kapag meron po tayong lakas at kapangyarihan, hindi ka makakaranas ng kalungkutan. Naunawaan po ba natin? Hindi ka makakaranas ng pagkakataon na hindi mo mauunawaan, lagi mo mauunawaan ang lahat. Bakit? It's no longer by your own might, but by the Spirit, says the Lord. So dwelling in the most high place, the dwelling in the place where the presence of God is very important. Kaya kung ako kayo, pilitin po nating mabuti. Every time na tayo po ay manangan sa presence ng Panginoon. Bring your friends in the presence of God. Bring your family in the presence of God. Bring your loved ones in the presence of God. And I believe, yung burden na matagal na po nating binubuhat, na dapat po sana ay burden nila, when they come to the presence of God, and we cast all our cares in the presence of God, doon ho mapapatunayan natin, effortless 2024 ay katotohanan. Can I hear amen? Can I hear amen? God is our river who makes glad the city. The Spirit of God. That Spirit will protect us. Kaya nga po, sa buhay po natin ay laging merong rejoicing. Wow, hallelujah. 2024, fiesta all the time. There is a river surrounding Jerusalem. Oh, sarap po nito no, sa buhay, no? Yung hindi ka makakaranas ng Diakonado ti Ilocano nga gawat. Alam mo, excited po ako sa 2024, effortless 2024. Lalong-lalo na sa Pilipinas, meron pong prediction that we will be experiencing drought dahil po sa El Nino. Pagkatapos, ang ibinigay po na message sa atin sa 611 is effortless 2024. Sabi ko, wow, mukhang itataas niya yung level ng faith natin na mga kapatid, tayo na 611 family in the Philippines. Lalong-lalo na nabasa ko po yung point na ito. God will bring river in His dwelling place. O sige, kako. Sa isip-isip ko nung pinapag-aralan ko po ulit ito. Okay, El Nino everywhere. But in the presence of God,
there is available water. Amen. That will sustain us. Sabi po ng verse 5. Can we read this? Can we read verse 5? God is within her. She will not fall. God will help her and at break of day. Yun dun sa Jerusalem, ang sabi po niya, God is within her. She will not fall. And God will help her at break of day. Verse 6, nations are in uproar, kingdoms fall, he lifts his voice, the earth melts. Doon daw po sa presence ng Panginoon, if we will stay in the presence of God, He will stay within us. Excited pa ba tayo doon? Hindi mo na kailangang hanapin ng Diyos. Lord, nasaan ka ba? Lord, nasaan ka na? Lord, ano na? But the promise of God is that His presence will be within us. Na kahit anong dumating na tragedy, problema, pagsubok, mabibigat na pagsubok sa buhay, we know that our God is within us. Can I hear amen? Anong benefit kapag ang Panginoon is within us? Sabi nga po natin, within us. Can we say it again? Within us. Verse 5. Pag sinabi pong within, inside. But with, kasama mo eh. Pero yung, nung inaaral ko po ito eh, yung sa city ng Jerusalem, nandun po siya sa gitna. At alam niyo po ba kung gaano kalaki ang Panginoon? Heaven is His throne, and the earth is His footstool. Ganun kalaki yung nakaluklok sa gitna ng Jerusalem. Ngayon, verse 6, tinan nyo. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts His voice, the earth melts. Tinan nyo mabuti. Doon po sa city na Jerusalem, nandun ang Panginoon. Gaano siya kalaki? The earth is His footstool, and the heaven is His throne. Tapos gegerahin siya ng Gaza. Tapos gegerahin siya ng Egypt. Tapos gegerahin siya ng iba-ibang mga bansa. Ano sabi po niya? Nations are in uproar. Ginegera ang Israel. But the Lord will lift His voice like a roaring lion. Ah! The earth melts. Alam niyo po ba sa Jerusalem ngayon, sa Israel ngayon? Sila po ay ginigera, pero meron po silang pangsalo ng mga bomba. Ang galing na. Ano tawag nila doon? Dome. Iron Dome. Pinapaulanan sila ng mga rockets, pero meron po silang pagsalo. But only Israel ang merong ganyan sa buong mundo. Inaral po namin, sa Bible School pinagtatalunan yan. Kasi talagang, meron kasi silang Iron Dome. Pero alam nyo, ang isang interpretation ng maraming mga matatalinong Bible scholars, it's all because of this. It is the Lord's who protect Israel. It's not because of the dome. Lahat ng mga bala, lahat ng mga bomba, lahat ng mga rockets na pinapadala po sa kanila, naniniwala po ang mga mananampalataya, Diyos ang sumasalol sa lahat ng iyon. Can I hear amen? Ang ganda ho. Even in the spiritual world, kung tayo, we are in the presence of God. At pagkatapos inaaway tayo ng kung sino-sino. Ano ang sabi po ng Panginoon? He is within us.
At kapag tayo po'y ginigera ng kahit na sino, the Lord, sabi po ng Bible, He lifts His voice and the earth melts. Brothers and sisters, wala na pong gaganda na tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Stay in the presence of God. Kaya po, yung number 2 nilagay po dyan, unshaken in the presence of God. When we are in the presence of God, you will be, wala hong po pwedeng sisira sa'yo. You are unshakable. And this is the promise of God kung bakit sinasabi po niya, effortless 2024. Can I hear amen? Marahil sa 2023 po natin, we learned our lesson in a hard way. Ang dami po nating mga naging failures in the past. But 2024, gawin po natin. Pilitin po natin sa buhay po natin. You and your family, make a decision to stay in the presence of God. Stay in the presence of God. Because the Spirit of God is there. At sabi po ng Bible, He will make us glad. And He will make us hindi lamang happy. Meron pong peace. Meron hong kagalakan na nagmumula sa Panginoon. That's why point number 3, effortless in the work of God. Verse 8, pwede ba natin basahin? Can we read it aloud? Come and see the works of the Lord. The desolations He has brought on the earth. Verse 9. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. Verse 10, can we read it? Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Now, meron po point na gusto kong makita natin dito. Doon po sa verse 8, sinasabi niya, come. Come and see what the Lord has done. Can we read that sentence again? Come and see the works of the Lord. Come on, basahin nga po natin ulit. Come and see the works of the Lord. Come on, read it again. Come and see the works of the Lord. May natatanggap po ba tayo? Inulit-ulit ko po bang basahin yan eh. Now, can we read it again? Come and see the works of the Lord. Isang linggo ko pong pinagbubulay-bulayan yan. At natutuwa po ako nung binigyan po ako ng malalim na pangunawa diyan. Ine-encourage po ni David, come and see the works of the Lord. Hindi yung gawa niya, pero yung gawa ng Panginoon. Dahil kadalasan po sa tao, tayo po ay gawa ng gawa. Because we always think, the more we work, the more we will have. That to the point, even yung araw na para sa Panginoon, hinihiram pa natin. But in life, you know, brothers and sisters, maganda po na makita natin yung punto, come! At makita mo, ikaw mismo, yung ginagawa ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng conclusion. Si David, sa kanya pong buhay, hinayaan niyang magtrabaho ang Diyos para sa kanya. Can I hear amen? Yung hinayaan niya na magtrabaho ang Diyos para sa kanya. Kahit po sa pagpapalaki ng mga anak, yung bunso ho namin talagang medyo experiment talaga namin.
Umaga pa lang, pagbangon sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Ako po yung naghatid. Pagbaba pa lang, sa sasakyan, papuntang school, talagang may sermon pa. Pero nakakita ko, wala naman nangyari. Ako lang yung nahihirapan. So I made my decision, my New Year's resolution. Lord, bahala ka na. Kaya po yung umaga ko, ang saya. Kaya kapag ako po'y nagre-recording ng umaga, ang saya kong gumagawa. At pagkatapos ko pong gumawa niyan, paghatid ko po sa eskwela, sa kanila, ang saya ng feeling ko. Kasi hindi ko sinira eh. I just allow the Lord. Nasabi ko, Lord, magtrabaho ka na lang sa Kanya. Anak po yung pinag-uusapan natin. Ilan ho dito may mga asawa ta sa kamay? Yung may mga asawa. Yung asawa lang talaga. Kadalasan, gusto nating baguhin ang mga asawa natin. Diba? Lalo yung mga babae, no? Hindi ko alam kung gaano kasakit sa damdamin ng babae na baguhin ang kanyang asawa. Pero alam mo, hindi mo kayang baguhin ang asawa mo. Sa totoo lang. Wala po tayong magagawa para sa kanila. Pag ngiwaw-ngiwatam dagita, dito may lang agbaliw. Sayang lang tipigsam. Ngayong 2024, sundan po natin yung turo, Effortless 2024. Amen? Sabihin mo sa kanya, ganito, alam mo, sweetheart, I made my best. But my best, I did my best. Pero hindi enough. Sabihin mo na lang sa kanya, sweetheart, ginawa ko na lahat. Ngayon, ipinagkakatiwala kita sa Panginoon. Into your hands, Lord, I commit my wife. And allow God to work. Can I hear amen? Dahil karapatan ho natin na mabuhay ng masaya. Huwag mong ubusin ang oras mo, huwag mong ubusin ang buhok mo sa mga imposibleng bagay. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na lumigaya sa presence ng Panginoon. At the end of the day, alam natin na wala ho tayong magagawa dyan. Can I hear amen? And then we will learn yung sinasabi ng Bible, come and see the works of the Lord. Kapag tayo po kasi gumawa, ganito, pag may nagbago, uy, nagbago yung asawa mo. Kasi, ito ginawa ko eh. Excuse me. We cannot claim the credit na dapat ay para sa Panginoon lang. Verse 10, ano sabi naman ng Bible? Read it aloud. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Tumalima po tayo sa presence ng Panginoon and allow God to do His own way. Allow God to do His part. At ang sabi po ng Bible, kapag nangyari po yan, He will be exalted. Now I learned another lesson
Dahilan kung bakit hindi po na-exalt ang Panginoon minsan, kasi mismo tayo. We're doing yung dapat na sana ang Panginoon ang gumagawa, tayo gumagawa. Bakit? Para yung glory ay para sa atin. Pero imbes po na mag-glorify ang Panginoon, hindi. But this time, in every decision we do, sa bawat gagawin po natin, be sure that the name of the Lord will be glorified. And allow Him to do His part. So we will be unafraid and unshaken, and there will be effortless in our part kung gagawin po natin ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sarap yung sinasabi po ng verse 10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Yung malaman lang natin na merong Diyos. Sino ba yung Diyos na ito na pinag-uusapan po natin? Siya yung Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Siya yung naglagay ng liwanag. Siya rin yung gumawa ng dilim. Siya yung lumikha ng lahat ng mga nasa langit at nasa lupa. Ngayon, meron kang pangangailangan. Ngayon, meron kang gustong tanggapin sa Diyos. Di po ba manlilikha siya? Kaya niyang lumikha ng mga bagay para po ibigay sa iyo. Are you with me? Can I hear amen? God is the maker of everything. He created everything. Isipin mo, pati kalsada sa gitna ng Red Sea, nagawa niya. Okay na sana yun eh. Pero nagawa pa rin pala niya nung panahon ni Joshua. Gumawa din siya ng matindi at kamahamang kalsada sa Jordan River. And so God can create anything He wants. Amen. Meron po nagpe-pray ng partner in life? Yung iba, nawala na ng gana, wala na yata. Wala na yata akong makitang ideal ng katulad nung gusto ko. Ito pa matinding encouragement sa atin. Kayang gumawa ng isang ideal man or ideal woman para sa'yo. Kaya huwag kang magmadali. Huwag kang maghanap kung saan-saan. Huwag matching type. Baka matching ang makuha mo. Naintindihan natin? Ladies, listen. Are you looking for an ideal man? Para effortless ang buhay mo habang buhay? I want to give you a secret. Lumapit ka sa presence ng Panginoon and stay in His presence. And then pray to God, Lord, give me my ideal man. At alam mo, ang gagawin ng Panginoon, mag-uumpi siyang gagawa ng isang tao na para sa'yo. Wala sa CSU. Wala sa St. Paul. Kasi yung iba, naghahunting eh. Nakikita ko sa post. Nasa CSU ang true love. Oh. Ay, mga post na kala nyo, hindi ko nababasa yung mga post ko. Kaya nga, friends ko kayong lahat eh. So, bigla ko na lang naalala ito. Para walang kabiguan, para walang mangyari. Kasi manghirap po yung mahulog sa maling akala eh. You pray to God, stay in His presence, and let the river come. At alam po ninyo, kasama po dun sa river na yan, lilikha ang Diyos ng isang tao na perfect para sa'yo. Kung kaya niyang gumawa ng kalsada sa Red Sea, kaya niyang gumawa ng perfect para sa'yo. Can I hear amen? Can I hear amen? Brothers and sisters, today,
Saan po ba tayo pagod? Saan po ba tayo nagkakaroon ng kabigatan sa buhay? But I want to make this last encouragement before we close. Dalhin mo yung bagay na yan sa presence ng Panginoon. And we will all experience that effortless life when we allow God to work. When we allow Him na gawin yung nais niyang gawin sa buhay po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Are we all excited to experience this? Pwede ba tayong yumuko sandali? Just close your eyes. Now think about your very situation now. May mga bagay na nagbibigay po ng sobrang kabigatan sa puso po natin. We worry so much. Maybe some of us here, we worry so much about our future. Dahil alam mo, wala kang maasahan. And since you're young, yan na lang yung nakikita natin ang kabiguan ng mga magulang natin. Ang kasalatan that now the only prayer in your heart, you will break through dahil iniisip mo ikaw ang solusyon. And we experience so much pressure, even pain. Ang dami po nating mga cares, mga iniisip, mga problemang dinadala-dala na hindi naman dapat ay para sa atin. But I want you to know, merong role ang Panginoon sa buhay mo. May Diyos na may gawa ng lahat. Lahat ng mga luha natin, lahat ng takot natin, even our failures in the past, He knows that. Even your very pain right now, alam ng Panginoon. Hindi po natutuwa ang Diyos na nakikitang basag na basag ang buhay po natin. Hindi ho natutuwa ang Panginoon na nakikitang napupuno po tayo ng kalungkutan. Hindi kailanman ninais ng Diyos na tayo ho ay mawawasak. Kaya nga po, sabi ng banal na kasulatan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigyan ng lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. For my yoke is easy and my burden is light, the Word of God says. Today, come to Him. And the Word of God says, cast all your cares on Him, for He cares for you. This year is a year of harvest.
effortless 2024. Pwede po ba natin ilagay sandali ang atin pong mga kamay sa tapat ng atin pong mga puso? And now I want you to know that the Lord is here. His promise is in the city of God, there is a river. Even right now in our midst, the river of life, the Holy Spirit is here. Of whatever burdens we have in our hearts, allow the river of God to flow through you. Oh God, I pray, let that stream of living water now flow. At Panginoon, nakikita mo ang bawat kabigatan, Panginoon, meron ng iyong mga anak. In their hearts, oh God. Lahat, Panginoon, ng mga bitbit naming kabigatan. We've been working so hard, oh God, for all these burdens. But still, Lord, we fail. But today, my brothers and sisters, gusto ko po sabihin sa inyo, kalooban ng Panginoon na ikaw ay magaanan, kalooban ng Panginoon na ikaw ay mabuhay ng may kagalakan. Start to give it to Jesus now. Start to cast all your cares, all your pains, all of your sorrows. Give it to Him. Give it to Him. Oh, Jesus, I pray. Oh, Lord God, I pray. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng kabigatan na ito. Help us, O Lord, to unload. And help us, O God, even to empty our hearts. Upang magkaroon ka, Panginoon, ng lugar sa buhay namin, sa puso namin. Lord, I pray today. I pray in the name of Jesus. Panginoon, kung paano mo ginawa ang daan sa Red Sea, kung paano mo ginawa, Panginoon, ang daan sa Jordan River. Panginoon, gumawa ka ng daan sa puso ng iyong mga anak. Lord, gumawa ka, Panginoon, ng space so you will be enthroned, O God, in our lives now. Come on, church, listen very carefully. Allow God to do something in your heart. For the Spirit of God wants to come into your life and to stay within you. You've been working so hard. You've been experiencing too much pressure in the past. But no, my brothers and sisters, Jesus Christ died in the cross. Ang kanya pong tagumpay sa krus ng Kalbaryo ay tagumpay ng buhay mo. Lord, I pray today, O God, before we leave this place, walang lalabas, Panginoon, sa lugar na ito, O Ama, na hindi po nakaranas ng breakthrough. In the name of Jesus, in the name of Jesus. For Lord, we believe, this year, O God, will be a very special year for us. Ang taon na ito, Panginoon, ay taon ng pagpupuri. Ang taon na ito, Panginoon, ay taon, Panginoon, ng celebration. Because this year, Lord God, will be an effortless year for us.
Because we believe, O God, you have taken all our burdens. At isinagaw mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, it is done and it is finished. Lord, I speak life and I speak peace. And I speak all kinds of favor, O God, to be upon your people now. In the name of Jesus. Lord God, I pray, be enthroned in their hearts now. Lord God, I pray in the name of Jesus, hallelujah. Let your very presence, O God, be in our hearts. So that today, Lord, hallelujah, ang buhay na ito, Panginoon, ay magamit namin para sa iyo. So that we can work, O God, in your kingdom. At sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, that you will bless your work through us. And so today, Lord, we thank you in the name of Jesus. Shall we all rise now? Everyone, I want you to lift your hands as high as you can. And start to thank God for the breakthrough na tinanggap po natin. Come on, can we just open our lips and thank God for your miracles now? Start to believe. Hallelujah. Yes, start to believe. Effortless 2024. This will be your life. This will be your life. In the name of Jesus, Lord, I pray na ang pangako mo, Panginoon, sa buong 611 family, that this year will be an effortless year for your people. It is because you are enthroned, O God, in our hearts. And that you are our refuge, O God. That you will give us strength. That, Lord God, we will be still and know that you are God. We claim it, O God, in the name of Jesus. At Panginoon, sa araw po nito, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo sa iyong mga anak ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Maybe some of us here, they are in need of healing. Lord God, I pray, send forth healing, O God, sa bahagi ng kanilang katawan na may sakit in the name of Jesus. Maybe some of their family members are sick. We remember them in prayer right now in Jesus' name. May you touch their loved ones, Lord, wherever they are. Heal them in the name of Jesus. Heal them in the name of Jesus. And Lord, we also claim that, Lord God, even financial breakthroughs will be experienced by your people. At inaangkin ko, Panginoon, may you bless all the works of their hands in Jesus' name. Lord, nakikita mo bawat kamay na nakataas sa iyo ngayon. May you touch and bless every hands lifted up to you. May you touch and bless every hands lifted up to you. And Lord, I declare that all the works of their hands, O God, will be blessed. I declare, Lord, that the works of their hands will be blessed so that your name will be glorified through us. Panginoon, ang aming dalangin, O Diyos, sa araw po na ito. Seal, O Lord God, the very promise that we receive. The effortless year. Seal it, O God, with your Holy Spirit. That, O God, sa buong isang taon na ito, Panginoon, the devil will not snatch this promise, O Lord. But we will, O God, work for it. We will claim it, O God, in the name of Jesus. Kaya, Ama, sa araw po nito, Lord, sa aming pong pag-iwiwalay, sa pag-uwi namin, Panginoon, sa aming pansamantalang tahanan, may you be with us, O Lord, at ang aming pong dalangin, O God, ang buong isang linggo po na ito, it will be a victorious week, O God, so that your name will be glorified and that the joy of your people, O God, be complete. I speak blessing now for your people, O God. In the name of Jesus, we bring you back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will say, Amen. Pwede ba tayong kumamay na 5 tao at sabihin mo sa kanya, there is a river flowing within you. God bless you and see you on Sunday.